Sa gitna ng seryosong usapin kaugnay ng pork barrel scam, hinding-hindi nga mawawala ang pagkamasayahin at malikain ng mga Pilipino. Heto nga't nakuha pa ng ilan na idaan sa komedya ang mainit na issue na pinag-uusapan ngayon ng buong bayan. Live mula sa Quezon City si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, siguro masasabi natin na ibang klase itong lumipas o itong nagdaang linggo dahil sa dami ng nangyari mula doon sa Million People March noong nakarang Lunes hanggang sa pagsuko at sa pagkakakulong nitong si Ginang Janet Napoles. At napakalalim pa nitong anomalya na kinakaharap ng ating bansa, pero kagaya ng dati ay marami sa atin ay dinaan pa rin sa biruan itong ating sitwasyon. Kilalang mamamahayag sa bansang Amerika, nakakahalubilo ang mga pinakamaningning na bituin sa buong mundo. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nadadawit ngayon sa kontrobersya dahil lamang sa kanyang pangalan. Ito si Janet Napoles. Unang-una, yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, almost magkaroon sila ng heart attack nung nabalitaan nila. Yung nakita nila yung headline kasi biglang nakita nila Janet Napoles nasa balita. Pero na-realize nila na hindi nga ako yon. Nagpunta kami sa Philippines recently ng asawa ko, na-hold pa nga yung aking passport dahil yung nagche-check, akala niya Napoles. Sa kabila nito, dangal pa rin daw ni Janet ang kanyang pangalan at kaisa raw siya ng kapwa Pilipino sa pagtuligsa sa higanteng anomalya sa bansa. Walang dudang trending ngayon sa kamalayan ng marami ang pangalan ng di umano'y utak ng pork barrel scam. Para sa aming mga nakausap, tila kakambal na ng issue sa kaban ng bayan ang iisang pangalan. Anong pangalan ang unang pumapasok sa utak mo kapag sinabi kong pork barrel? Si Napoles. Pidap. Si Janet Napoles. Walang iba. Di si Lim nga, yung babae. Sino nga ba yun? Napoles. Pork barrel scam. Napoles. Hindi maganda. Para nga sa akin, biktima lang din siya kasi parehas lang din sila nakikinabang yan eh. Pero kung para sa iba, tila negatibo ang dating ng pangalang ito. Ibahin daw ang may-ari ng Twitter account na pinangangalandakang siya raw si @Janet Lim Napoles. One word, capital J, L at N. Updated sa tunay na nangyayari sa original na Ginang Napoles, pero may flavor ng comedy at paandar at may following na rin. Heto ang kanyang mga pinakahuling banat. Dahil sa high blood, gulay-gulay daw muna ako, sabi ni Doc. Instagram din ng food pag may time. Sa kanyang talambuhay, may movie offer na rin ako, pero di ko sure kung sinong gaganap. Message para sa kanyang kasambahay na mukhang maiiwan sa Makati City Jail. Bakit ko siya isasama? At kahit noong nagtatago pa, sinagot ang tanong na nasaan ka na. Lapit na mi, ligo na yu. Sa gitna ng seryosong usapin, talagang hindi mawawala ang pagkamasayahin at malikhain ng mga Pilipino. Heto't nakukuha pang idaan sa komedya ang mainit na isyong pinag-uusapan ng buong bayan. Pero sa likod ng mga hirit, may mapait na katotohanan. Masyadong maiksi ang collective memory ng mga Pilipino pagka merong mga iskandalong tulad nito. At masyadong mabilis makalimutan ang accountability o pananagutan. Alam ng mga politiko at alam ng mga sindikato sa pamahalaan itong ganitong pag-iisip ng Pilipino. Kaya't sinasakyan nila ito. Tiyak na tatatak sa kasaysayan ang huling linggo ng Agosto 2013 na nagsimula sa pagkamulat at pakikialam ng marami at nagtapos sa pagkakamit ng isang bagay na hinihingi ng madla. Pero unang hakbang pa lang daw ito para maiparating sa mga iniluklok natin sa pwesto kung sino ba talaga ang boss. Jessica, marami ang nagtatanong pagkatapos nitong Million People March at pagkatapos nitong linggon to, ano nga ba ang susunod? Paulit-ulit nating naririnig yung salitang vigilance o ang maingat na pagbabantay at sa mga susunod na araw at mga linggo ay malalaman natin kung kaya nga bang pangatawanan ito ng publiko. Jessica? Maraming salamat, Cedric Castillo, sa iyong paandar.